Sa panahon ng social media, mabilis ang impormasyon, di ba? Tama. Pero hindi lahat ng nakikita ay totoo. Kaya mahalaga ang karunungan, ang kakayahang mag-isip bago maniwala. Kaya naman, nag-imbita tayo dito sa itong tahanan ng ating makakasama sa ating talakayan. At syempre, ito na nga, ang ating special guest, which is Mrs. Charmaine Unico, Mrs. Laguna de Bay, 2026. It's an accomplished entrepreneur who advocates for livelihood programs. Known for her independence and determination from a young age, she continued to pursue her dreams, striving for a better future for her family. Ayan. Good morning! Good morning! Welcome! Good morning po. Ayan. Our second guest, Mrs. Helen Dizon, nanalo po siya ng Mrs. Maria Makiling 2026, is a health and wellness coach Wow. and a former OFW who worked hard to build a better future for her children. Of mixed Black American heritage, she stands as a symbol of resilience, love, and perseverance, inspiring her children and grandchildren. Oy, Lola Makiling. Good morning! Good morning! Good morning, homies, and good morning sa babae po ako. Ha? Yeah. Granny. Granny na daw, pero hindi halatang granny. Very rare voice. Rare. At syempre, our third guest, Miss Amy Amor. Elite Mrs. Laguna Philippines 2026, a resilient businesswoman. Amy Amor has faced tough challenges that once made her consider giving up, but fueled by the love and support of those around her. Miss Amy, good morning. Good morning po. At siyempre, ako magpapakilala ng aking student sa aking school. Kasama niya ang ma'am niya, Mami January Plazo. She January. is a seasoned business strategist and operations leader with over 19 years of experience in BPO, recruitment, and virtual support. And together, of course, with her, ayan, son, Jovan Clark Plazo. Ayan, palakpakan natin. Good morning po, Mami and How are Clark. you? Mami. How are you? Good. I'm good, thank you. Good morning, homemates. Hello. Kanina Winner meron na tayong di ba, hanging questions napakahalaga na marinig natin Oo nga. mismo Yes. sa ating Yes. mga bisita. Siyempre, mas maganda yung iba't ibang karanasan no, Yes. ng kanilang pinagdaanan dito sa ating topic. Kung paano ninyo na ituturo sa inyong mga anak ang knowledge and wisdom sa kabila ng panahon ngayon ng technology and gadgets. Gadgets. Yan. Naituturo po naming magulang sa family hour po namin. Tinuturo po namin yung nag-uusap-usap po kami, nagkukwentuhan. Tapos may time naman po yung sa kaalaman po, yun yung tinatanong namin kung ano nangyari sa school nyo. Ganun po. Ganun po yung routine namin every week po. day. Talagang chine-check pa rin natin. Yes no? po. Dinidevelop pa rin natin yung ating relationship, physical presence, mental and emotional presence sa kanila. Opo, kasi Sa pamamagitan. malalaki na po sila. Kumbaga, kailangan mas subaybayan pa po namin sila. Totoo yung sinabi niya. Opo. No? Kasi pag bata, nasa iyo lang eh. Opo. Pagka natuto na silang, syempre, lumalabas, mayroon na yan nakakasalamuha. Ako po kasi mother of ako ng tatlong bata. So 12 po ang anak ko and then 5 years old and 3 years old. So para sa akin po kasi more on gadget na po talaga sila everyday. So lagi ko silang kinakausap and then lalo yung anak ko kasi na 5 years old yung tsaka yung isa kong toddler. Mas matanong kasi sila lagi nilang sinasabi like uso po talaga lumalabas ngayon sa phone is more on AI. So, lagi nilang tinatanong, Mama, totoo bang nagsasalita yung fruits? Totoo bang nagsasalita yung Oo, di ba? Nauso So, ngayon sabi ko, yan. so dapat bilang magulang, Tama. tayo muna, alam natin. Alam Mas natin. malalim po dapat yung kaalaman ng magulang. So, since tayo naman po is ako po kasi batang 90, so, hindi naman po talaga agad tayo namulat sa gadget. So, alam na po natin yung differences din po. So, sabi Tama ko, yan anak, yung mga bagay na ganyan is hindi yan totoo. AI lang yan. Yan kasi yung uso ngayon sa panahon. Kaya dapat mas ipinapakilala mo din sa kanila and lagi mo din silang kinakausap personally. Kaya sabi ko nga po sa kanila, mas kailangan po mas maglaro po sila sa labas. May time May po time na balance. balance po na may like 1 hour po sa gadget, then 2 hours laro kayo dyan sa labas, may mga kalaro kayo.
Mas ano po na dapat physical activities pa rin po, hindi po dapat mababat. Syempre po may radiation po ang phone na makakakos po na madamage po yung eyesight. So parang ang sinasabi nyo is, wag nating i-assume Yes. na Yes para po. bang kung paano ang treatment natin sa technology, Yes. dahil tayo naka-experience at saka na-expose tayo dun sa walang technology. lately Nag-transition po tayo. tayo. We Yes, know the po. comparison. Yes po. Pero itong mga batang ito, they were born Yes. With- katabi na nila With, yan. yeah. Kahit nakain sila, nandiyan na yung Oo, phone. kaya dapat nandun tayo to show them, Yes. alam nyo, nung panahon namin. Yes. Ganito I've always yan. shared. Parang ganun din, no? Parang nung panahon namin, pasalamat kayo, wala na Yes. yun ako. Di ba? Parang- Yes, yes. Ganyan-ganyan din ang mukha ng asawa ko. Anyway, kidding aside po, so, totoo po yun na pinapaalala ko sa kanila na alam nyo, nung panahon namin, na hindi naman talaga natin dapat na inuulit-ulit. Pero, manaalala Hindi ko maiwasan lang. talaga. So, kikwentuhan ko sila in a nice way, ano yung ba yung experience ko noon, yung ganyan. Di ba? So, inililihis ko yung isip nila para hindi nakafocus kasi grabe na talaga yung mga bata ngayon. Pero yun, nga, just to add up with that, I really appreciate now my mom. Kasi yung mami ko ganyan din sa atin noon. Alam nyo ba yung ano? Lahat tayo. Noon. So ngayon, Pinapasa so talaga. ngayon I appreciate na, I'm sounded like my mom already. Ngayon. Yeah. Oo, Saka, diba? sa totoo lang, huwag nating isipin na naiinis sila. Siguro expression lang nila yun. Kasi nakikita ko, minsan, pag hindi mo na ginagawa, sila na yung gusto nila na nakikita nila history ng parents. So, na-realize ko, dinadala ko talaga sila sa short travel doon sa mga lugar na kinalakihan ko. O, ito yung bahay ng lola mo, ganyan, Tsaka nakikita ang nila. ginagawa ko, parang iniinggit ko sila. Alam nyo, when I was a kid, kung lumalabas kami, naglalaro kami ng piko, patintero, ng ganyan. Parang iniinggit ko sila na ganun yung ano. Then I experienced din na minsan ginawa ko yun sa kanila. Naghabulan kami para naman experience. maramdaman nila. Ang sarap maging bata noon. So, naan po, no? So, ako batang 70s po. So, napakasarap na talagang nalulungkot ako na makita yung apo ko natutok na sa cellphone. Hindi mo makausap. Ibahin natin. I-divert natin. Wait lang, apo, stop using your phone. We're gonna do something else na mas maganda. Kasi nga, ang topic natin kasi is, baka mas marami na silang nakukuhang information dito sa gadget na walang emotions, walang regulations, walang guidance. Kasi kaya nga information technology ang sinundan nitong artificial intelligence. Kumbaga, wala nang control ang information. Yeah. Hindi mo na alam, tama man o mali, information yan Kaya tayong mga magulang, paano nyo yun ginagawa ngayon? Yeah. Na maituro sa kanila yung dapat lang na mga kaalaman at karunungan. I think the best decision, one of the best decisions I've made or we've made as parents is to put Clark in homeschool. So sa homeschool, not that I don't want him to interact with people. What we do is we have parang time. So Clark, parang ilang hours per day? Yan, para reality. 1 hour to 2 hours. Ayun. Wow. So, For 1 to gadgets. 2 hours per day lang ang ano namin. So, we make sure na, lalo na ako, it's controlled I manage him by making sure na, Clark, what are you watching? I check it. Kasi if you just leave the gadget to the kid, you can do everything. Like right now, even if you say promise, pero maya-maya iba na yung pinapanood niya. I think it's with the parents naman talaga. No, walang mali ang gadgets ngayon, walang mali sa technology kasi technology is there to help us, no. There should always be sa parents na someone who will control and manage. I think depende talaga sa parents yun. Correct. It's so sad to see a lot of our children nowadays don't even know how to say thank you, Yeah. sorry. Simple things like that po. So it matters to me. That's why I went homeschool with him. Wala naman pong mali sa yung Regular normal school, school, opo. Pero for us, parang we go with the values first before we talagang streamline na sa normal world. Kasi iba na talaga panahon ngayon. Yan. So, yan. Clark, is it important for you still? Is it more important to listen to your mom's teaching rather than getting information from the gadgets or your iPad? Are you very interested? Are you excited on what mom will teach you every day? Are you excited to ask mom a question? Mom, what's this? And are you excited on what
she will teach you every day? Yeah, because you see, I just wanted to like learn something new every day. Yes. Do you enjoy it? Yeah. So it is more important still, no, the learnings and wisdom that our parents are giving us and providing our family. Iba pa rin yung lalim ng karanasan ng ating mga magulang. Yung teaching ng ano. Hanggang ng sa magulang. lolo't lola, no? Yan ay talagang magbibigay ng patuloy na gabay sa mga kabataan. Kaya wag po nating aalisin yon sa ating mga tahanan. No po? Yung relasyon, saka yung pag-uusap ng mami, daddy, lolo, lola, tita, tito, magtanong po ang mga kabataan, wag mahihiya, no? Wag ilayo ang damdamin, wag mahulog lang sa gadgets araw-araw dahil merong mapupulot sa gadgets pero hindi mapupulot sa technology ang mga naging karanasan. Lalo na yung may kasamang pag-ibig kasi sa magulang. Kapag sila ang nagturo, hindi lang impormasyon ang naibibigay, pati yung pagmamahal at malasakit dun sa kanilang mga anak. Ako po, ang naituro ko po sa mga anak ko hanggang ngayon, alam po natin, wala nang nagbe-bless. Wala nang nagmamano. Oo. Pero ang mga anak ko po, as in, madalang na po kasi talaga yung Konti na. nagbe-bless sa matatanda or sa nagpo-po-oso. ano. Depende. Ang mga anak ko po talagang lahat, Dapat, basta may makita po sila. Sa kapo at Opo. opo, ano? Yung mga kapatid ko were all American citizen, no? Pero andun pa rin yung pag- Yeah, nakakatawa nga kasi yung English nila. Pagkatas ng English nila, may po. Tagalog. Oo po. Oo. Ang galing na. It's here. Po. Ganon, very love, di ba? Oo. So maganda yung sinabi mo, no? Kasi kahit saang culture sila pumunta. Kasi magkakaibang culture, iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Yeah, May yeah. mga kanya-kanyang culture. Pero kung natutunan ng bata mismo sa atin, yung tama. Sa akin naman po yung yung tinuro po kasi sa akin ng nanay ko, lagi niyang sinasabi na kailangan lahat ng basic po na gawain sa bahay is alam mo kasi kailangan ituturo mo din yan sa anak mo. okay, And isa then pa rin yung yun. may anak po kasi akong babae, lagi ko sinasabi sa kanya na kailangan yung paghuhugas ng plato, walis map. Alam mo yan kasi dadating ang panahon, magkakaanak ka rin, ituturo mo. Oo At saka nga, yung kailangan sa galing. ibang, ano ba, for example, mahilig po kasi siya maki-sleep over. So sabi ko, anak, kahit nakiki-sleep over ka sa bahay ng iba, dapat yung gawain ginagawa mo sa bahay, ginagawa mo rin kahit nasa ibang bahay ka. Kasi mas sarap sa pakiramdam ng taong tinutuluyan mo na yung pinapatuloy nila is marunong maghugas. Oo, nga nung nabugugas ako. Pero i-control din ang sleepover. Ay, sa mga, Kung masyadong papayagan. sa bahay po ng kapatid. Ah, kapatid, okay. Pero pag Hindi medyo natin straight. kasama po yung mga nakikita. Hindi na natin At nababantay. saka- Ako yung napapaslip over talaga. Yes, yung mga kasama anak po yung mga kahit pinsan, wala. mga pinsan po. Pakinggan nyo yan, ha? Hindi masama sa mga kaibigan, pero ingat-ingat konti yung May limitation. pagpapaslip May limitation. May limitation. Saka ang bounce back pa rin nun sa parents. Ano ba naman to? Lagi nag-sleep over. Ano kaya ano ng madi? Ba sa atin pa rin po ang bounce back Reflection. noon. In line with this, no? In your perspective, when does the knowledge become the true wisdom? Yan. Para sa akin kasi, pag meron kang isang desisyon na parang kahit alam mo may masasaktan, pero alam mo yun yung tama, yun yung gagawin mo. For me, kasi I'll go back to the question. You said, how does knowledge become Wisdom. The you know, wisdom. true wisdom? Yeah. For me, because I was in the BPO and the corporate setup, it's transferring of that knowledge to someone else. Right. And if that someone else actually, you know, Absorbs it, absorbed it and apply. well. So, in fairness naman to Clark, whatever I tell him, akala namin, oh, ano ko, yan na naman siya. Wala na naman, hindi na naman siya nakikinig. Pero in one of our future conversations, lumalabas eh. Oo, na-absorb pala. Para syempre sa magulang, masarap yun eh. Pakinggan na, tapos malalaman mo na lang sa mga kalaro niya, my mom said, that's not good. My mom said, my siya dad magsasabi. said, gano'n. So, that's for me, my perspective on how The you knowledge make sure become- that the knowledge, not only with Clark, but with other With others. people, like Right, especially in the right. corporate setup or in the BPO. If you're able to successfully transfer the knowledge, you know, to someone else, that's true wisdom. Wisdom. So, sa akin kasi naman, maraming tanong ang bata, especially may apos. Marami silang tanong. So, tayo ang matanda, tayo mas nakakaalam paano natin explain sa kanila sa abot ng mga kaya ng utak nung ganung edad. Paano natin mapapadali. We can elaborate kasi nga, musmus pa sila. So, ganito kasi yun, apo, ganyan. Para, okay, mama. But eventually, I guess, di ba,
tayo mismo sa atin na ano natin, na ganyan din sa atin in-explain dati hanggang sa naintindihan na Yes. natin Yun on nga. our Parang, own. yeah, parang Oo. marirealize mo, tama pala Yun sinabi nga, ni Ngayon naisip ko, Lola. pero parang noon, Pero Pero wala hindi na. nila Nainis dinidirect ako na ito before. yung Bakit problema, ayaw, pero mama, may ayaw sabihin. intindihan mo siya na, Yes. kasi dumating ka na dun sa stage na, ito pala Kaya yung pala. sinasabi ni mami. Ayun Ah, na diba? Opo, Yun yun. Totoo yun. Dati inis na inis, ba't ay ba ipaliwanag sa akin? Yan, Oo, di ba? Parang- hindi mo maintindihan Pero ngayon, siya eh. nung nagkaroon ako ng panganay, ito na pala yung sabi ni mama. Yes. Ito na pala Ito yun. pala siya. I think it's a natural law kasi. Yeah. It's Opo. lahat ng bagay may panahon. Hindi talaga pwedeng puwersahin. So, may mga pagkakataon talagang iintayin mo yung gestation period. Yung talagang panahon na law of harvest. Di ba? Nagtanim ka ngayon. di mo Hinog na sila. Pwedeng Yeah, puwersahin pwede na lang. anihin mo Opo. yan kinabukasan. Right. Talagang may months of waiting period. Right. Kaya, hindi maiwasan kahit naiinis talaga ang bata na sa mga Opo. sinasabi natin. Pero tayo din nang dumaan doon, kita na natin, ito yun. Bakit? Yun yung wisdom. Siguro it goes with the experiences talaga. Karanasan doon makukuha yung mga pinagdaanan na hindi mo mababasa basta-basta sa libro o sa kahit saan. Ayan. Eto na nga, sabi nila, mas mahalaga ba ang maraming kaalaman o tamang paggamit nito? Magandang tanong yan kasi Oo. ang dami mong alam pero hindi ka marunong. Parang Yun gano'n, nga, di ba? Meron diba? ako narinig na ganyan. Ang dami alam nito pero hindi wise. Yes. Puro alam Oo. lang, puro information lang. Yan. Yun. So, para sa akin, mahalaga yung maraming alam. Maraming alam na hindi naman yung parang naging bida-bida na ako. Kasi minsan kahit po alam ko na, or alam ko na may sinasabi siya, iniintindi ko pa rin. Diba? So, Learning yes, doesn't stop. opo, hindi na natitigil yan. Continuous. Like sa ginagawa ko po, continuous learnings para matutunan yung bagay-bagay. Then also, I'm going to share it to other people. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo mula sa iyong mga magulang na hindi na natutunan sa paaralan at hindi natin natutunan sa ibang tao? Ako po, yung nanay ko kasi, tinuruan niya ako, sabi niya nung bata ako na, anak, pag dumating yung panahon na mag-aasawa ka na, wag mong hahanapin sa partner mo yung, kasi more on sa nature po kasi sa mga kapitbahay namin, lagi sinasabi, pag lumaki ako, mag-aasawa ako ng ganito para may ahon kasi hirap ang pamilya ko. Ang nanay ko, hindi niya sinabi sa akin yun. Lagi niya sinasabi na dapat ang magiging partner mo is yung hindi uunahin yung barkada, hindi uunahin yung bisyo, laging sa pamilya lang dapat nakatutok. Which is, sa school, hindi naman po kasi masyado na ituro ng teacher yung gano'n na natutuwa po ako na narinig ko po yun sa nanay ko and luckily po, yung pong hindi ko hinanap, binigay ni Lord sa akin yung gano'n tao and I'm so blessed po with that. Sa anong paraan, sa tingin mo, nakakatulong ang tahanan sa paghubog ng iyong pag-iisip at desisyon sa buhay? Yung tahanan, paano yan yung impact niya, yung kanyang role no, diyan sa paghubog ng kalam? Sobrang laki kasi sa panahon ngayon, compared to the 90s and the 80s, the way we're brought up by our parents are so totally different. Agree naman kayo dyan. No, sa ngayon. Kaya nga, paano natin mapapatunayan na yung connection, tama ba? Yes, yung Nandun pa rin. ng tahanan. Yung role ng Yung tahanan. role ng tahanan. Yung role ng tahanan natin is to be the role model din. Kasi kung nakikita ng anak mo, kunwari sasabihin mo, magpo at opo ka. Pero kung hindi ka nagpo at opo, Sa mata ng bata. sa Parang mata ganun. ng bata. So kasi kahit anong sabi mo, totoo po yung sinabi nila na kahit anong sabihin mo sa bata, kung hindi nila nakikita sa'yo, hindi nila ipa-follow. Teaching by example. Oo. So, kami pong mag-asawa, wala na, we're very careful. And if we're talking about something else na alam ko hindi niya maintindihan, we talk about it somewhere, you know? And then, pagkaharap na namin siya, yun na. And then, the values that we teach him should also be reflective on us as parents. Yung po at opo, pag thank you, yun nga, yung sinasabi ko po yung values. So, Yes. laking ano po talaga na kung saan ka lumaki, yun din po yung influence na ibibigay mo. From my parents naman, sa bahay, like example na lang po yung mga soft drinks, hindi kami po lumaki doon. Soft Yes. drinks, yung junk food, ganyan. So, nung lumaki ako, nakuha ko yun sa parents ko na, ganito pala, the way we're brought up. Yung magalang sa mga magulang,
sa mga matatanda. So ang laki-laki po ng influence ng mga magulang at ng tao sa bahay, hindi lang Yes. po kami kasi syempre may mga nanny kayo or what. So ang laki pong tulong talaga. Naalala ko tuloy, paano kaya yung mga bata pa, wala na yung parents nila, or sometimes naman bata pa, kailangan ng magtrabaho, mag-isa lang sa isang dormitory, for example. No? Siguro, yung mga ganitong programa natin, ito yung pinakaparaan para makatulong sa mga nanonood. Kung wala ang inyong mga parents, wala ang inyong mga kasama sa bahay, yung mga ganitong program, lalo na kung talagang nagga-gadgets din lang kayo, sa ganitong programa po kayo manood para na-absorb pa rin ninyo yung mga aral ng buhay sa ating pamilya at sa paggabay na mga values na binabanggit po natin dito. No? Kaya nga, mas maganda siguro tanungin din natin itong mga kabataang nanonood sa pamamagitan ng ating representative na kabataan na nandito, kay Clark. What do you remember, Clark? What A lesson? lesson that your parents taught you. What is the best lesson that you remember coming from your parents? Yeah. Just give one. I know there's a lot, but just give one. Lesson. Nag-isip When you siya. did something bad, what do you say? Sorry. And if someone gives you something, Thank you. Say thank you. So learn to how to appreciate. Yan. Oo. That's good. Shy It's na being siya. humble kasi. And humility gives you success. Because nagpapakababa, itataas. Ang nagmamataas, ibababa. So sa mga bata pa lang, kung tuturuan natin sila maging humble, maging appreciative, no? Maging magkaroon ng gratitude sa lahat ng magagandang bagay na nare-receive nila, ma-magnify yan sa kanilang paglaki. Right. No? Po ang aking gustong i-share sa ating mga homemates, ka-homemates, and yung knowledge and wisdom na galing sa ating ama. Yan. It's the best po na Very nice. Opo. Panginoong Diyos pa rin talaga Yes, ang po, pinagmumulan kay Lord ng pa rin. Opo. absolute. every decision that you're Matamang going to ka. make as knowledge and wisdom sa lahat ng bagay ng gagawin at sa buhay natin, yun po yung the best na Tama. may iwan ko sa program na ito po. Thank you. So tandaan po natin yung sinabi ni Ma'am Hele na ang karunungan, ang totoong karunungan, ang totoong kaalaman po ay nanggagaling lang po sa Panginoong Diyos. Kaya po yan po lagi ang ating tiyakin na naiuugnay natin lahat ng ating ginagawa sa araw-araw, mga gusto nating malaman, ay ibinibigay natin lahat sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. That's true. At di pa yung nagtatapos, meron pa. Meron pa? Eto, sa dami ng impormasyon sa internet, paano nyo nasisiguro kung ano ang totoo? Ayan na. Abay, paano nga ba? Paano nga ba? Papasok Kasi dyan ang kahit ako, filtering. ano eh. Kahit ako, hindi ko alam. Totoo, mahirap eh. Mahirap di po. ba? Hirap na sagutin. Even yung mga Ito, movies eh, nag-post mga ako, movies. nasa business class ako ng aeroplano. No? O, ikaw It's, na. hindi, ano yung AI generated. Dami nag-comment, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Oo, naniniwala na sila doon sa AI generated. Hindi na tuloy alam. Oo, ano, pag pinag-post ka ng picture na ano, napaka-sexy ko dun sa ano, sabi, umayat ka na. Diba? Paano sabihin na, Yan, wag kang paano mag-alala. sabihin Hindi, na, totoo. kinuha ko lang yun sa AI para pumayat yung mukha ko tsaka yung katabag ko. Paano Diba? ba? Paano Parang- naman sa mga anak natin? Oo. How about kay Clark? Ang kagandahan po ng mga kabataan ngayon, I can generalize it because even with my niece and nephews, they ask questions. Yan. They're more open na right now yung in terms of conversation, and if they want to argue but in a nice way, not because they want to fight with you, but because they want to make a point. Why, mommy? Why do you want me to brush my teeth? As simple as that. So you have to explain, because if they don't know the Tama. the reason behind this, they won't really continue it. So, balik tayo dun sa question, paano malalaman kung totoo? Guided pa rin talaga. You have to guide, especially the children. Kasi everything nowadays, meron pa nga ako, speaking of AI, no? Kasi I have a brother-in-law who does a lot of AIs. To the point na he can already make like a movie. Yeah. You really won't know, like nandun si Keanu Reeves. Yes, that's what I'm talking about It's a while like- ago. So even like tayo, pwede tayong maging superheroes. Exactly. So, ang kailangan lang naman is, you always throw back the question, is that a good thing to do or bad? Siya din ang sasagot. Yung bata din ang sasagot. No po, it's bad. So ito, Ano hindi ako ba? nakapag-aral kunyari, no? Ay magdadrive ako, umaga, malayo kami eh. So the content of what we're going to discuss today
i-upload ko sa AI and then ita-transcribe niya and then gagawin niya ngayong voice. So while I'm driving, naririnig ko ngayon instead of me reading because I'm driving nga. No? Yun yung mga one of the benefits siguro, no? In a way. Pero syempre, may dangers nga eh. Kaya kailangan mapag-usapan natin para yung mga nanonood sa atin makinabang na hanggang saan yung tulong at kailan nagiging delikado ang paggamit nitong technology. May I add something about that? Like, ako, musician ako. So, ngayon sabihin natin, Ayan, nakikita nyo ngayon sa social media, usong-uso ang AI na hindi na yung tunay na singer ang kumakanta. Pero sumisikat. Di ba? Oo. Sikat na sikat. Ay, may so, ganyan. nangyayari? Hindi totoong tao. Yes. Pero ang followers, Oo, sikat. million. Yes, totoo. At ang gaganda ng mga kanta. Kasi ngayon, merong apps na nakakagawa na ng kanta, Compose. tapos papatungan na lang ng boses, at napakaganda. Ng So, output. paano naman kaming mga singers? Mga real artists. No? Yeah, mga real artists na, well, we can do, hanggang ngayon, pwede pa rin Natural namin, talent. di ba? But ngayon, yung mga lumalabas na ganyan, parang, minsan nag-uusap kami, parang, mawawalan na tayo ng trabaho. Or maybe you merge. No? Use the Yeah. tool, parang bicycle lang yan, di ba? Kaysa maglakad ka, magbisikleta ka nung time na yun, di ba? Makakarating ka pa rin sa pupuntahan mo. So instead of being a threat, siguro gamitin natin na tools na i-enhance pa yung ating Right. mga gustong gawin sa buhay. Nakakatulong ba? O, nakakatulong ba So, talaga? Ayan. So kasi sa akin, depende, nakakatulong yes, may no. So sa aking mga apo, and then sa anak ko, tinatry ko sa kanila na don't Google first. Kasi yung iba, Google na, sagot na. Inaano ko Mag-isip sa ka rin. kanila na gawin nila yung tulad natin. Not the way na we will go dig deeper on our books and ating mga dictionary, but yun pa rin ang ituro natin. Depende. Oo, may tulong, pero minsan hindi. So, tayo na mismo sa mga anak natin, lalo na sa education po, gusto ko sila ay maano nila yung katulad nung ginagawa natin na pag-aralan muna, basahin sa books, bago ka mag-Google. Ganun po. Para sa akin, nakakatulong po din siya. Kasi ang anak ko po kasi ay, minsan may online class po sila. So, malaking bagay po talaga yung technology. Kasi may mga times na pag may hindi sila alam na wala ako para sumagot, naandun sila na lang po yung magtatry na hanapan po ng sagot yung tanong nila through. So babalik tayo dun sa idea na ito pong gadgets, technology ay tools lang, Yes. kagamitan. Na pwedeng gamitin, pero ikaw pa din dapat ang responsible. Ayan, Yes. responsible sa lahat ng dapat mong gawin. Yan. Ito naman, ano ang pinakamahirap na desisyon na ginawa mo at paano ka tinulungan ng iyong kalulungan? Balik po Miss tayo dun sa Jan. homeschool kasi Oh, it's yan. not a typical, Yeah. setup for schooling. Oo. We've reviewed it first kung ano ba yung pros and cons. No? Ang ending namin talaga, nag-homeschool kami. So we tried to parang compromise because lumaki po ako ng normal school, even my husband, normal school. So, paano lang kami nag-compromise? So, with the social skills, hindi naman porket po homeschool it's not because I'm really like into homeschool, no? But it's to each his own. Hindi ko naman sinabing mali. Nakita ko po kasi na at least you can guide. Kasi sa dami po ng Yes, nangyayari, everyone, Bullying, no? like May bullying and all, pag pumunta sila sa school, they will learn something else. So, you'll teach them something at home, tapos pagdating sa school, sabi ng classmate ko, ano ganito. So, yung malaking tulong po talaga yung ganyan, yung homeschool. Yun yung pinakamalaking decision kasi nga against din po yung in-laws ko. Tapos parents ko, bakit ka nang homeschool? Ganyan. Kasi sanay nga tayo sa traditional sanay. schools. So, but Alam mo, for me- minsan maganda din i-topic yan eh. Yung homeschool versus Yeah. yung... Versus, Oo, kasi versus the, baka kasi ano, nga mawala sa balance. Oo nga. Kasi hindi parehong hindi masama. No? Yeah. Parang hindi masama. Parehong merong advantage and disadvantages. Kailangan yan malaliman ng mga nakikinig Yes. sa atin. Siguro no, maging topic natin sa Alright. napakahalaga. Yes. Okay. Ano naman ang mas mahalaga sa tagumpay? Talino o mabuting paghatol? For me, it takes wisdom kasi to judge someone. Yes. So, you cannot judge someone if you don't really have the knowledge about Hindi mo siya them. kilala. Baka Right. siya judge. So, knowledge is first, then you judge You the judge person the person. after. Yeah, right. So, yun yung sa akin. Kasi, you may judge the person
whatever. Based no? on the physical, Oh, you everything. don't know But anything about Once it. you get to know what's- the person more, Right. that's for me. Kaya nga bago makapagpasya ng tama, kailangan bigyan mo muna ng sapat na impormasyon eh, di ba? Yun yung hinihingi sa atin minsan. Nagbabago. To have a good judgment, dapat kumpleto ka sa information. Kaya nga sabi, knowledge is Power. Eh yun na nga. Eh, Paano anong nga yun? consequences Oo, naman nun? kasi Inis- power pala eh. Di Oo. ibig sabihin, basta may kaalaman ka, meron kang advantage, may edge ka. Eh, paano kung nagagamit na sa hindi tama paano yung naman? power na dahil meron kang knowledge. No? O, ito naman. Ano ang ibig sabihin ng tunay na pagiging wise sa panahon ngayon, mga misis? Ako po, sa pagiging wise, siguro as a mother, sa family po, yung tamang pag-budget. Yan. Diba? Actually, gano'n naman talaga Opo. eh, no? Budget talaga eh. Kung paano ko siya i-budget yung sa anak ko, sa yung mga needs at saka yung wants. Alam mo maganda yan kasi kung meron kang kaalaman at karunungan dyan sa financial aspect, malaking tulong din yan no? Sa isang tahanan. Masarap ang pag-usapan, kaya lang napakaikli ng ating oras. Ano? At oras na marami pala. tayo ding na Natutunan sa tulak ating na- mga, yes, mga oo. nagagandahang bisitang So misis, yung mga diba? pag-apply ng ating mga nasagap na kaalaman, ang Tatalino. pinaka-mabuti na dapat na maibahagi natin sa ating mga televiewers at mga nag-follow sa atin sa social media platforms, hindi po masama na magtamo ng kaalaman. Hindi masama na lumago ang kaalaman na humantong sa karunungan. Ito po. At yan mga ay pinag-uutos, di ba? Parang naaalala ko, sa lahat mong kukunin mo ang karunungan. Nasa Proverbs yata yan. Ano? Pero yun nga, pagka ikaw ay marunong na, diyan po pumapasok yung danger. No? Baka ikaw ay magmataas, yumabang, gamitin sa mali, Yes. gamitin sa masama. Sana ay wag po nating ihiwalay, lalo na sa mga kabataang nanonood ngayon. Pag sinabi nating kabataan, nagsisimula sa mga batang meron ng pagkaunawa, 6 years old, 12 years old, 13 years old, hanggang mga teenagers, lagi pa rin pong pahalagahan ang mga aral at karunungan na nakukuha po natin sa ating mga magulang, sa ating mga tito, tita, sa ating mga lolo, lola, para maituro sa atin yung mga bagay na hindi natin mapupulot sa mga bagay na nakukuha lamang sa gadgets o internet. Kaya balansehin po natin. Yeah. Yan. Kaya maraming salamat. No? Ma'am Ami, Baka meron po thank kayo you. gusto pasalamatan. Binabati ko lang po yung lokal namin. Ay. Lokal ng Mahadain, si Ka Randel. Talaga? At saka po lokal ng Bae, si Ka Jem Sanico. Hello, Hello lokal ng po. Bae. Gusto ko lang pong pasalamatan at batiin po si Sir Aris and Ma'am Maan, and syempre po yung mga anak ko binabati ko po. Ano pangalan? Ashley Main, Riggs, and Dior. Hello, ay. Sa Unico family. Maraming Beauty salamat pa po din. sa mga taga-Las Bañas, sa mga supporters na nag-support naman talaga sa journey na pagdaanan sa mga anak ko. Maraming salamat kay Cristo, kay Ryzen, kay Francesca. We are very honored po to be your guest. Thank you so much po for inviting us. And John, Clark. please. And Clark. please. Thank Say you. hello to televiewers. Hello. Hello to your papa. Hello. Papa, you're watching your papa. Saying hi to, of course, the Plaza family and Oliveras family. And of course, J Plaza Staffing Corpo. Yan. To Hello. for all your recruitment and staffing needs. Maraming salamat sa ating mga guests. Thank And you we po, hope to sir. see you again here. Please drop by itong tahanan pag, anytime Yes, you're anytime. free Thank to you drop so much by. po. Feel at home. Yeah.